Hello mga karelasyon. Ladies, niloko ka na ng lalaki. Sinaktan ka. Pero bakit may mga babaeng bumabalik pa rin sa lalaking nagtaksil o nanloko sa kanila? Ito ba ay isang pag-ibig o meron pang mas malalim na dahilan? So ladies, kung nakaka-relate ka, manood ka. Whoops, hindi ko nilalahat. So, diretso na tayo sa number 1. Ito yung trauma bond. Ito yung kapag paulit-ulit ang pananakit at kasunod nito ay ang paghingi ng kapatawaran, pagmamahal, at pangakong magbabago. Nabubuo ang matinding emotional attachment. Unti-unting nahihirapan ang biktima na kumawala kahit alam niyang nasasaktan siya. Number 2, ito yung emotional dependency. Ito yung pangangailangang may magmahal at mahalin. Okay? Para sa iba, mas nakakatakot ang mag-isa kaysa manatili sa maling tao. Ang relasyon ang nagiging pangunahing pinanggagalingan ng kanyang emotional security. So, kahit anong pananakit ang nangyayari sa relasyon, kumakapit pa rin siya kasi takot siya na maiwan o mag-isa. Number 3, ito yung unconscious desire to be the game changer. Ito yung umaasa ka na baka sakaling ikaw yung magpapabago sa lalaki na yan, na baka in the future ay titigil din siya sa kanyang mga kataksilan. Alam nyo, mahirap ito kasi ikaw lang yung nag-iisip ng ganyan, umaasa na magbabago. Pero sa part ng lalaki, wala talaga yang pakialam. Okay? So, kahit anong effort mo dyan, kahit anong desire na baka magbago, baka ikaw ang magiging dahilan ng kanyang pagbabago, o maaring magkaroon ng milagro para mapabago mo siya, yan ay isang kaisipan lang. At yung pagbabago na yan ay nasa lalaki, wala sa'yo. Kung babaero yan, nako, mahirap talagang magbago yan. Number 4, bulag sa pag-ibig. Napakaraming ganito, okay? Dahil sa sobrang pagmamahal, mas nakikita nila ang magagandang mga alaala kaysa sa mga paulit-ulit na pagtataksil. Umaasa pa rin silang babalik yung mga masasayang nangyari sa relasyon. So ito yung talagang nabubulag na dahil sa kanilang nararamdamang pagmamahal sa lalaki. Pero ang lalaking ito, sa tingin mo ba, mahal ka? Hindi. Number 5, may mga anak. So ito yung classic na dahilan ng karamihan para mag-stay sa relasyon. Kahit sobrang masakit na, sobrang panloloko na ang nangyayari. Nang dahil sa mga anak, ayaw nilang masira ang pamilya. Kahit pati na mga anak ay nasasaktan na, nagiging collateral damage dahil sa kalokohang ginagawa ng lalaki. Napakaraming ganito na ipinagtatanggol, nananatili sa relasyong matagal nang wala na para sa mga anak. Number 6, ito yung sunk cost fallacy. Ito yung iniisip nila, napakarami na nilang naisakripisyo. Sayang naman kung bibitaw na agad-agad. Napakarami ng luha, iyak ang nangyari. Bakit hindi bibigyan ng chance? Bakit hindi ulit subukang ayusin? Pero ang ganitong sitwasyon, dahil paulit-ulit na, hindi mangyayari. Kasi yan
ay kaisipan mo lang. Ikaw lang. Sa part ng lalaki, wala. So talagang literal na walang pag-asa. Number 7, ito yung mindset na paano na kapag wala nang magkakagusto sa akin. So normal ang ganitong fear at karamihan ay napapaisip talaga sa ganitong mga maaring mangyari. So kahit sobrang masakit na, kahit hirap na, ayaw pa rin kumalas o kaya bumabalik, inaayos ang relasyon kahit hindi na nirerespeto, itinataboy na siya dahil sa takot na wala nang mangyayari sa kanya kapag nagkahiwalay na. Takot na walang magkakagusto. Number 8, mababa ang self-esteem at walang self-respect. Kapag mababa ang tingin mo sa sarili mo, maari mong isipin na yun lang ang pagmamahal na karapat-dapat sa'yo. Kumbaga, wala ka ng respeto sa sarili mo. Kaya tinatanggap mo na lang ang mga bagay na kahit wala na talagang pagpapakita ng respeto, okay? Sobrang masakit na sa relasyon, pero pilit mo pa ring tinatanggap dahil sa napakababang esteem sa sarili. Number 9, takot magsimulang muli. Nagkakaroon na ng trauma, okay? Na baka kapag nakipagrelasyon ulit, mauulit at mauulit na naman ang ganitong mga pangyayari. Kaya sa halip na bumitaw, ay tinitiis na lang na manatili sa relasyon na yan. Number 10, ito yung pressure mula sa pamilya o sa lipunan. Nako, napakaraming ganito. Classic example. Sasabihin ng mga magulang ng kaangkan kapamilya, nakakahiya kapag nasira ang pamilya. So, mas pinoprotektahan nila yung imahe ng pamilya kahit sirang-sira na at wala nang kwenta yung relasyon. Ang ganitong pressure ay napakalakas at napakahirap kalabanin kasi mismong kapamilya mo, mismong mga tao na dapat nagmamalasakit sa'yo, sila pa ang naglalagay ng pressure para i-save mo yung relasyon na yan dahil sa kahihiyan. Number 11, umaasa dahil sa mga masasayang nakaraan o mga masasayang mga alaala. Ito yung sa halip na tignan ang kasalukuyang nangyayari o realidad, kumakapit ka pa sa mga panahong masaya pa ang relasyon ninyo at talagang asang-asa ka na babalik yun. Pero sorry to say, hinding-hindi na babalik yan sa dati. Dahil in the first place, yung ginagawa ng lalaki ay pagpapakita ng kawalang hiyaan, kawalang respeto. So, sa ganyan, ikaw na lang ang gumagawa ng ganyang pag-asa. Pero on the other end, matagal nang wala na. So, ayan po mga karelasyon. Sa huli, mahalagang tandaan na ang pagpapatawad at ang pagbabalikan ay magkaibang bagay. Maaring patawarin ang isang tao para magkaroon ng peace of mind, ng kapayapaan. Pero hindi ibig sabihin na kapag pinatawad mo, kailangan ng ibalik o bumalik yung lalaki. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang yung mahal mo pa ba siya, kundi ang tanong na masaya ka ba, ligtas ka ba sa relasyon kung pababalikin mo siya